Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Nakakasilaw ang liwanag na nagmumula sa bintana ng kwarto ko. Ang bilis namang mag-umaga. Naramdaman ko ang mga kamay ni Anthony na nakadantay sa bewang ko. Wala na kasing matutuloyan si Anthony, kaya dito ko muna siya pansamantalang tumutuloy sa unit ko. Kung tutuusin ay kayang-kaya niya mabili ng bagong unit, pero sa panahon ngayon na parang nagsisimula palang tumayo sa sarili niyang mga paa na walang suporta mula sa magulang niya, ay kailangan niya muna magtipid. Dahan-dahan kong tinanggal ang braso niya sa bewang ko at saka ako dumiretso sa banyo para gawin ang morning rituals ko. Pagkatapos noon ay lumabas na ako. Mahimbing pa din ang pagkakatulog ni Anthony, kaya naisipan kong magluto ng agahan namin. Nakamesiban ako at nakasuot ng kulay blue na oversized t-shirt. Ganun lang naman ako tuwing umaga. Mauna na ako. Napalingon ako sa likuran ko nang marinig ko ang boses ni Anthony. Nagulat ako na makitang nakasuot siya ng faded gray shirt, ripped jeans at saka rubber shoes. Ang bilis naman niyang maligo at nakapagpalit na ng damit. Anthony, teka, hindi ka pa nag-aagahan. Wika ko habang nilalagay na ang huling pancake na niluto ko sa isang pinggan. I'm gonna be late. May bagong series kaming ginagawa, kaya hindi ako pwedeng mahuli. Pagagalitan ako ng Direktor Stella. Lumapit siya sa akin at ibinaba ko naman ang hawak ko. Pinulupot ko ang mga kamay ko sa balikat niya at nakalabi ko siyang tiningnan. Sayang naman yung niluto ko. I'm sorry. Bawi nila ako mamaya. Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi at saka ako mabilis na hinalikan sa labi. Sige, ingat ka. Text ka mamaya ha. Tugon ko naman habang nakangiti sa kanya. Tumangulang siya at saka ako niyakap. Nagpaalam na din siya at pagkatapos nun ay lumabas na ng pinto. Nagpakawala ako ng buntong hininga at saka umupo sa hapag. Ang dami ko pa namang niluto. Maya-maya ay biglang nag-vibrate ang phone ko na nasa lamesa. Kaya kagad ko itong dinampot at binasa ang mensahe. From Zenny. Huwag kang malit sa wedding ko ha? Oo nga pala. Napatampal ako sa noo ko nang may maalala. Ngayon nga pala, ang kasal ni Jenny at Adi. Nawala na sa isip ko. Dapat talaga ay kahapon ang kasal. Kaso nag-request si Adi na extend pa dahil may inaasikaso pa siya sa restaurant nila. Nagmadali na akong kumain at saka nagbihis. Maaga pa naman. Mamayang 10 o'clock pa ang simula. Pero kahit na. Baka kasi matraffic pa ako mamaya. Magtatampo pa sa akin si Jenny. Naghihintay na ako ngayon ng taxi dito sa labas ng kondominium. Nakakainis lang dahil 5 minuto na ang nakalilipas pero wala pa ding tumitigil na sasakyan. Nakasuot ako ng boffin style na white dress na hanggang ibaba ng tuhod ko. Nakasuot din ako ng 2-inch white heels at hawak ko naman ang silver pouch ko. Tony, sumagot ka naman. Bulong ko habang nagpapapadyak. Kanina ko pa kasi tinatawagan si Tony para sana magpasundo, kaso cannot be reached ng phone niya. Ano naman kayang ginagawa ng babaeng ito at hindi sinasagot ang telepono niya? Sandali pa ay may tumigil na dark gray na kotse sa harapan ko. Hindi ko lang ito pinansin noong una dahil hindi naman ganito ang kulay ng sasakyan ni Tony. Ngunit nakuha nito ang atensyon ko na lumabas mula roon si Alfred na nakasuot ng blue suit na may pulang rosas sa chest pocket. Nakasuot din siya ng blue na slacks at sapatos na itim. Hey Stella, pupunta ka din ba sa bahay ni Jenny? Tanong niya na makalapit sa akin. Oo kaso wala akong masakyan, baka malate ako. Tugon ko naman sa kanya. Sumabay ka na sa akin.
papunta na din ako doon. Naku, hindi na Alfred, nakakahiya naman. Stella, I insist. Come on. Gusto mo bang magalit sa si Jenny kapag na-late ka na sa pinaka-importanting araw ng buhay niya? Napakagatlabi ako. Pag nangyari yun, baka friends over na kami. Alam na alam ko pa naman ang ugali ng malditang babae na yon. Hindi pa man ako nakakasagot, ay binuksan na agad niya ang pintuan sa front seat habang nakatingin sa akin. Wala na akong nagawa, kaya pumasok na ako doon at umikot pa siya sa kabilang direksyon para sumakay sa driver's seat. Si Gary, kasama ba siya ni Tony? Tanong ko sa kanya habang nagkakabit ng seatbelt. Oo, alam mo naman si kuya, parang tuko kung kumapit sa kaibigan mo. Ni ayaw na nga humiwalay. Natawa ako sa sinabi niya. Napakaklingi naman kasi ni Gary. Parang namang iwan siya ni Tony. Pero pwede din. Malay natin, bumalik sa pagiging tibo si Tony tapos iwan niya si Gary. Pinaandar na niya ang kotse. Habang nasa biyahe ay naisipan kong i-text si Anthony. Alam kong pati siya ay nakalimutan din ang kasal ni Jenny. Alam kong malabong makapunta siya dahil may trabaho siya, pero sasabihin ko na din. Baka humabol na lang siya sa venue mamaya. To Anthony, wedding day ni Jenny. Papunta na ako. Humabol ka na lang pagkatapos ng work mo, Anthony. I love you. Tinago ko na ang phone ko sa bag matapos isend a message. Nabilitaan ko na hiwalay na sina Bea at Anthony. Napalingon ako kay Alfred dahil sa aking narinig. Siguro nga ay nasa balita na din ang nangyari sa kanilang dalawa. Sana nga lang ay hindi madawit ang pangalan ko. Hindi naman daw legal ang kasal nila, kaya hindi naman sila talaga totally divorced or annul. Teka, Stella, kayo na ba ulit? Tumingin siya sa akin, ngunit mabilis din binalik ang tingin sa kalsada. Bakit mo naman natanong yan, Alfred? Umiwas ako ng tingin sa kanya. Wala pa akong napagsasabihan ng tungkol sa amin ni Anthony. Kahit kay ate ay hindi ko pa nasasabi. Saka na siguro kapag maayos ng lahat. Sa panahon ngayon, maaaring nananahimik na din si Bea, pero hanggang kailan? Alam kong kahit hindi siya nagpaparamdam ay may binabalak na siyang masama. Hindi man kami close, pero kuha ko ng style niya. Tahimik siyang nagpaplano, tapos hindi mo namamalayan na may inasinta ka na pala. Ang pinag-aalala ko lang, paano kung isa sa mga nakakasalmuha ko sa araw-araw ay kakampi niya? Nakatingin lamang ako kay Alfred habang nagmamaneho siya. Paano kung si Alfred pala yun? Hindi lingid sa kalaman ko na minsan silang maging magkasabwat para sirain kami ni Anthony. Pero ayoko namang pag-isipan ng masama dahil mabait naman siya sa akin. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Nai-love ka na bulit sa akin? Wika niya at saka tumawa. Tipid akong ngumiti sa kanya. Kahit alam kong biro lang yun, ay alam kong may laman ang tanong niya. Alfred? Kaya mo ba akong patayin? Napakapit ako sa kinuupuan ko nang biglang huminto ang sakyan. Alfred, ano ba? Hindi ko maiwasan na pagtaasan siya ng boses. Para kasing naiwan ang kaluluwa ko sa ere dahil sa biglang pagpreno niya. I'm sorry. Bakit ka ba kasi nagtatanong ng mga ganyan? Nisaktan ka nga, hindi ko nga kayang gawin. Papatayin pa kita? Stella, hindi ako kalaban. Kakampi mo ako. Wika niya habang seryoso nakatingin sa akin. Alam ko nagsasabi siya ng totoo. Hindi ko lang talaga maiwasan na mag-isip. Pinaandar na niya ulit ang kotse nang hindi ako sumagot. Tumahimik na lang ako buong biyahe habang tinatahak namin ang daan papunta sa bahay nila Jenny. Sorry Stella, nakapatay kasi yung phone ko kanina kaya hindi ko alam na tumatawag ka pala. Saad ni Tony habang nakaupo sa sopa, katabi si Lester na abala sa pagtitipa sa cellphone. Nandito na ako ngayon sa kwarto ni Jenny habang inaayusan siya ng makeup artist na binayaran nila. Nasa baba naman sina Gary at Alfred. Okay lang. Buti nga at dumaan si Alfred kanina sa condominium.
Akala ko hindi ako makakahabol. Umupo ako sa tabi ni Tony at saka akong humawak sa kamay niya. OMG girls! Si Anthony at Bea pala, hindi tunay na kasal. Napunta ang tingin namin kay Lester. Yeah, I heard the news lately. She's so kawawa naman, but she deserves that. Wika naman ni Jenny. Speaking of Anthony, makakapunta ba siya? Tanong naman ni Tony kay Jenny. I don't know. Hindi naman kami close. Nagpadala man ako ng invitation sa kanya. Tahimik lang ako na nakikinig sa usapan nila. Ito na ba ang tamang oras para sabihin ko sa kanila? Pero natatakot ako sa magiging reaksyon nila. Pero boto naman sila kay Anthony, di ba? Basta. Bahala na. Girls, may sasabihin pala ako sa inyo. Mahigpit ang pagkakapit ko sa kamay ni Tony. Spill the tea, Stella. Saad naman ni Lester. Na kanina abala sa cellphone, tapos ngayon ay biglang nag-interes sa sasabihin ko. Napaka-chismosa talaga. Kasi nakaabang lang sila sa sasabihin ko, lalo na si Lester. Pati nga yung babaeng make-up artist ay nakikiosyoso na din. May si Lester din atang ugali. Kami na ulit ni Naputol ang dapat sasabihin ko nang biglang bumukas ang pinto at iniluwanan si Gary. Matagal pa ba yan? Nag-text si Adi. Nandoon na daw yung pari. Oh yes, go na lang. Give us 5 minutes more. Sagot ni Jenny at tumango naman si Gary bago lumabas ito. Napahugot ako ng malalim na hininga. Ayun na sana. Masasabi ko na dapat. Kaso naman, umiksena si Gary. Ngayon kinakabahan naman ako. Ano nga yung sasabihin mo, Stella? Tanong ni Tony sa akin. Pilit akong ngumiti at saka umiling. Wala lang yun. Nakalimutan ko na. Hindi na sila nagsalita at maya-maya ay binihisa na si Jenny bago na kami bumaba at pumunta sa simbahan. Halos puno na ang loob ng simbahan ngayon. Nandito na ang pamilya ni Adi at saka ni Jenny. Pati ang mga kamag-anak at kasama nila sa trabaho ay kumpleto dito. Nakita ko din si Kay kanina. Bumukas ang malaking pintuan ng simbahan at pumasok mula doon si Jenny. Napakaganda niyang pagmasdan sa suot niyang princess line style na wedding gown. May hawak siyang pink na mga bulaklak at dahan-dahan naglalakad papunta sa altar. Nakikita ko kung gaano siya kasaya. Maging si Adi na hindi na napigilang mapaluha. Hindi ko akalain ng isang malditang kaibigan ko ay ikakasal na sa isang chef. Isang oras ang naging seremonya bago ito natapos. Siyempre, nagkuhanan pa ng picture at saka na kami pumunta sa reception area. Hey, are you okay? Napakurap ako nang hawakan ni Alfred ang balikat ko. Hindi ko namalayan, natulala na pala ako sa phone ko. Kanina pa kasing walang reply o kahit miss call man lang si Anthony kung makakapunta ba siya. Oo. Huwag mo akong alalahanin, Alfred. Tipid akong ngumiti sa kanya at tumango naman siya. Sa mansyon nila Jenny, naganap ang handaan. Hindi naman masyadong madaming dumalo. Magkakasama kami sa isang table ni Gary, si Alfred, si Tony at saka si Lester. Kanina ko pa tinatawagan si Anthony. Hindi naman sinasagot. Wika ni Gary na nakakunot ang noo na nagtitipa sa cellphone niya. I'm sorry. Late na ba ako? Napunta ang tingin naming lahat sa dumating. Nagliwanag ang mga mata ko na makita si Anthony na nakasuot ng formal attire na kagaya ng kay Gary at kay Alfred. Hindi pa, Anthony. Bukas ka na sana pumunta. Pamimiloso pa naman ni Gary at kagad naman siya siniko ni Tony. Tumawa lang si Anthony at saka tumingin sa akin. Ay mali. Sa katabi ko pala. Lumapit siya kay Alfred. Pasuyo naman, paisod ng konti. Seryoso ng utos kay Alfred na tahimik lang na kumakain. Ako ang nauna dito. Maghanap ka na lang maupuan mo. Tugon naman niya.
Lahat kami ay sa kanila lamang nakatingin. Parang tinakasan ako ng dugo dahil sa nakikita ko. Diyos ko, baka magkagulo na naman. Nakakahiya sa mga bisita. Diyan ko gustong umupo. May magagawa ka ba? This is not your seat, Anthony. Yeah, that's not my seat. But that girl is mine. Nagtinginan ang mga tao sa kinaroroonan namin nang biglang sumigaw si Anthony. Napakapit na lang ako ng madiin at saka napatakip sa mukha ko. Alfred, umalis ka na lang kasi. Kilala ko si Anthony. Lahat ng gusto niya ay hindi siya papayag na hindi siya makukuha. Pagmulat ko ng mata ay nakita ko ang pagsanyas ni Gary sa kanyang kapatid. Tumingin muna sa akin si Alfred bago nagpakawala ng muntong hininga at lumipat ng upuan sa tabi ng kapatid niya. Simpleng umupo si Anthony sa tabi ko at inayos ang damit niya. Bumalik din ang atensyon ng lahat ng bisita sa kinakain nila. Kayo na ulit dalawa? Tanong ni Lester na nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa aming dalawa. Maging si Tony na natulala. Kasi, yes we are. Kami na ulit dalawa ni Stella. Pinangunahan agad ako ni Anthony sa kanyang pagsagot. Mabilis namang umiling si Lester at saka bumalik sa pagtitipa sa kanyang cellphone. Nabalot ng katahimikan ang lamesang kinaroroonan namin ngayon. Bakit ba sa tuwing magkakaharap si Alfred at Anthony, bakit may itim na aura na pumapagitna sa kanila? Nakakatakot. Good afternoon everyone. Napatingin kami sa nagsalita mula sa harapan. Nagsasalita si Adi habang may hawak na mikropono. Nakaupo naman si Jenny na nasa likuran niya. I just want to thank all of you for joining me and my wife in our special day. Na-appreciate namin ang effort ng bawat isa, lalo na ng mga kaibigan namin. Tumingin siya sa gawin namin. Sa loob ng 3 taong pagsasama namin ni Jenny, ay marami kami napagdaan ng pagsubok. Nandyan pa yung point na muntikan na kami maghiwalay, but just look at us now, we're finally husband and wife and going to unlock the new chapter of our lives. Pinahid ko ang isang butil na luhang pumatak mula sa kanang mata ko. Masaya ako dahil sa wakas ay natagpuan na ni Jenny ang lalaki makakasama niya habang buhay. Napakaswerte niya kay Adi. Napakaswerte nila sa isa't isa. Tumayo si Jenny at inabot naman sa kanya ni Adi ang mikropono. Hello girls! Finally, I'm married! Natawa pa kami ni Tony at Lester nang kumaway si Jenny sa amin. I just want to thank the 3 person who never leave me. Maybe, nagkahiwa-hiwalay kami before, but destiny make a way para mapatagpuan namin ulit ang isa't isa. I'm so happy na hanggang sa kasal ko, kasama ko silang 3, kahit na minsan ma-attitude at maarte ako. And I'm so thankful na nagkaroon ako ng asawang katulad ni Adi. Tumingin siya sa asawa at saka ngumiti. Kiss! Sigaw ni Gary habang pinapatunog ang baso. Nakigayo naman kami sa kanya maging ang ibang mga bisita. Ilang sandali pa ay nilikanan ni Adi si Jenny at nagpalakpakan kaming lahat. Jenny deserves this kind of happiness. Kay Anthony ka ba sumabay kanina papunta doon? Kunot noong tanong ni Anthony habang nagmamaneho. Katatapos ng celebration at pauwi na din kami ngayon. Madilim na ang paligid. Oo. Wala na kasi akong masakyan kanina. Stella, iwasan mo na si Alfred. Baka may masamang gawin yun sa'yo. Paano mo naman nasabi? Nararamdaman ko na may connection pa din sila ni Bea. Mahirap na. Baka mapahama ka lang. Tumingin ako sa labas ng bintana. Naiintindihan ko na concern lang sa akin si Anthony dahil minsan nang nalagay sa panganib ang buhay ko. Siguro nga ay tama siya. Kailangan ko na siguro na i-distansya ang sarili ko kay Alfred. Napansin ko na parang ibang direksyon papunta sa kondo ang tinatahawak namin. Kaya mabilis kong nilingon si Anthony na kalmado nagmamaneho. Anthony? Teka, saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya.
Ngumiti lang siya at saka tumingin sa akin. Pupunta tayo sa paraiso. Nakarating kami sa mapunong lugar. Parang pamilyar ang lugar na ito. Pumasok ang kotse sa isang maliit na daan. Medyo masukal na ang bahaging ito. Parang alam ko na ang lugar na to. Ito yung lugar kung saan niya ako dinala noon. May dagat sa dulo ng mga puno na ito. Sigurado ako. Ngunit ang pinagtataka ko ay may daan na ito papasok. Noon kasi ay hindi pwedeng pumasok ang sasakyan, ngunit ngayon ay pwede na. Pero masukal pa din ito kagaya noon. Tumigil ang sasakyan nang hindi na maaari magpatuloy dahil may bakod na sa daraanan na may nakalagay na karatula na do not enter. Anthony, anong ginagawa natin dito? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot at sa halip ay tinanggal niya ang seatbelt bago ito bumaba. Sinundan ko naman siya. Binuksan niya ang bakod at hindi ko napansin na nabubuksan pala iyon at saka hinawakan ng kamay ko. Nagpatianod na lang ako sa kanya hanggang sa sumilay sa amin ang napakagandang tanawin. Remember this place? Tumingin siya sa akin at sabay ngumiti. Oo naman, Anthony. Dito mo ako dinala noon at dito din tayo. Natapos. Umiwas ako ng tingin dahil hanggang ngayon ay sariwa pa din sa alaala ko ang mapait na nakaraan sa lugar na ito. Stella, can you please forget about the past? We're here to start all over again. Dito sa lugar kung saan tayo natapos ay dito din tayo muli magsisimula. Hinila niya ako papalapit sa dagat kung saan sinasalubong kami ng malamig na simoy ng hangin. Pumunta siya sa likuran ko at saka ako niyakap. I miss you, Stella. Alam mo, halos mawalan ako ng pag-asa noon kung makikita pa kita ulit. Napangiti ako dahil sa aking narinig. Ako din, Anthony. Ang totoo niyan, kinausap ako ng daddy mo noon at nakausap siyang hiwalayan kita kasi ayaw niya sa katulad ko na hindi marangya ang buhay. Hindi mayaman, walang mansyon, walang kotse, walang katulong at walang kumpanya. I know, Stella. Napatingala ako sa kanya. Alam mo? Yup. Actually, bago pa kita dalhin dito noon ay alam ko na. Kilala ko si Daddy. Kahit hindi mo naman sabihin, ay sigurado ako na may sinabi siya sa'yo. Binalik ko ang aking tingin sa dagat. Sorry, naging duwag ako. Halos pabulong ko na iyong nasabi. No need to apologize. It's not your fault. May kasalanan din ako. Kung sana pinaglaban kita noon, hindi sana tayo magkakalayo. Kaya hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pero, Anthony, natatakot ako. Humarap ako sa kanya. Alam ko ngayon ay nag-uulap na naman ang aking mga mata na nakatingin sa kanya. Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi. Anong ibig mong sabihin? Paano kung maging masaya tayo ngayon tapos masisira tayo ulit? Anthony, hanggat hindi ako natatanggap ng daddy mo, malabong maging tayo hanggang dulo. Nag-uunahang pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata. Oo, alam kong kasama ko siya ngayon, pero hanggang kailan? Stella, I will never let anyone to ruin us. Kahit si daddy pa, kaya wala kang dapat ipag-alala. Umiling ako at saka napapikit ng mariin bago ko siya muling tingnan. Anthony, hindi tayo tuloy magiging masaya hanggat hindi tayo natatanggap ng daddy mo. Eh di gagawa tayo ng paraan para matanggap niya tayo. Hindi yun ganun kadali. May diin sa bawat salita ko. Stella, magagawa natin yun hanggat magkasama tayong dalawa. Ngayon pa ba tayo susuko? Pero paano? Parang itinakwil ka na din ni Tito Johnny at dahil yun sa akin. May isang paraan akong alam at handa akong gawin yun para sa atin. Nangunot ang noo ko nang umiti siya ng pagkalawak-lawak habang hinahaplos ang pisngi ko. Noon pa lang, tinatatak ko na sa isip ko
na ikaw na ang gusto kong maging ina na magiging anak ko. At babaeng gusto ko na makasama sa pagtanda. At ayaw ko nang patagalin pa ito. Hindi ko siya maintindihan. Walang mga salita na lumalabas sa bibig ko dahil nagugulan ako. Anong ibig niyang sabihin? Nagulat ako nang may ilabas siyang maliit na kahon mula sa loob ng suit niya. Kulay pula ito. Naistatwa ako sa kinatatayuan ko habang pinagmamasdan siya na lumuhod sa aking harapan. Natutup ko ang aking bibig dahil sa ginawa niya. Totoo ba to? Hindi kaya nananaginip lang ako? Estela del Rosario, I want you to be my today, my tomorrow, my forever, and in my next life. Will you marry me? Binuksan niya ang maliit na kahon at nasa loob nito ang isang kumikinang na singsing. Parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang saya nang marinig ko ang mga salitang iyon. Hindi ko inaasahan na magpupropose siya ngayon sa lugar na ito. Ni hindi ko nga napansin ang kahon na kanina pa pala na nasa loob ng suot niya. Oo, Anthony, papakasalan kita. Tugon ko sa kanya. Paus na ang boses ko nang sabihin ko iyon. Isinuot niya ang singsing sa daliri ko at sa kanya ako niyakap ng sobrang higpit. Ang saya ko. Sobrang saya ko. Ngayon hindi na ito kunwari, kundi totoo na talaga. Unti-unti niyang hinawakan ang pisngi ko at masuyo akong hinalikan sa aking labi. Para akong lumulutang sa lapaap sa sobrang saya. Hindi ako makapaniwala na engaged na kami ni Anthony. Parang hindi na ako makapaghintay na magpakasal na kaming dalawa. Matuloy na kaya ang pinakahintay ng kasalan ni na Anthony at Stella? Patuloy kaya silang kakapit sa pag-ibig laban sa mga taong naisirain ang pagmamahalang meron silang dalawa? Ano naghihintay na kapalaran kina Anthony at Stella? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!